Sarap na sarap si Nika sa pagkadyot ng lalaking pinagpalit niya kay Danny. Shh! Huwag kang maingay, Nika. Baka marinig tayo. Patuloy pa rin ang dalawa sa na kinaya ni Danny ang nakikita at lumabas na siya. Isang napakalakas na sigaw ang narinig nila at hindi ito nanggagaling sa isang tao. Para itong boses ng isang halimaw at sa klase ng boses nito, tansyan nilang malaki ito. Isang nilalang na di nila alam kung ano. Wala na tayong oras, Jeric. Tara na. Wika ni CFL Dolfino. Naghiwalay na ang grupo. Pumasok ulit sa eskinita sina Jeric at SPL Dolfino. Pagkarating nila sa dulo ay nagtago muna. Dito nila napansing wala nang pumuputok na baril. Shit, ano kayang nangyari? At tumahimik na. Wika ni CPL Dolfino. Sarge, ire-recon ko ang area. Cover mo na lang ako. Sige, akong bahala. Lumabas ng pinagtataguan si Jeric at pumunta sa likod ng isang kotse. Sumilip siya sa paligid. Bakas sa checkpoint ang area ng isang matinding putukan. May mga nasunog na mga bahay at sasakyan. Maraming basag na salamin at wasak ang mga kabahayan. Nagkalat rin sa paligid ang isang damakmak na basyo ng mga matataas na kalibre ng baril. Nakahandusay rin ang mga infected na halos naging burol sa kalsada dahil sa dami ng mga ito na naipon sa gitna. May mga naglalakad ring mga infected, subalit wala siyang nakitang nilalang na pinanggalingan ng malakas na boses kanina lamang. Lumapit si Jeric at sumunod naman sa likod niya si CPL Dolfino. Palapit sila ng palapit sa checkpoint. Pinatumba ni Jeric ang mga infected na malapit sa kanya. Nang makarating na sila sa checkpoint, dito nila nakita ang mga kasamahan ni CPL Dolfino. Lahat ng mga ito ay nilalapa ng mga infected. Nagtipon-tipon ang mga infected at nag-aagawan sa mga lamang loob ng mga sundalo. Dumanak ang dugo sa kalsada at ang tanging naririnig mo na lamang ay ang mga ungol ng mga infected at ang mga nguya ng mga ngipin nila habang pinupunit ang mga karne at laman ng mga sundalo. Babarilin na sana ni CPL Dolfino ang mga ito, pero umiling na lamang si Jeric. Patay na sila, Sarge. Sayang lang ang bala mo. At baka mas lalong dumami ang mga yan pag may makarinig ng putok. Naubos ang mga kasamaan ko dahil hindi nila alam kung paano liligpitin ang mga halimaw na yan. May mga pamilya rin ang mga kasamaan ko, pero hindi na nila makikita ang mga yun dahil nilapa na sila ng mga infected na yan. King ina, ano bang nangyayari sa mundo? Kalma lang, Sarge. Tinapik ni Jeric ang balikat ni CPL Dolfino. Inataya namin ang mga buhay namin araw-araw, pero dahil sa kapabayaan na sa taas, buhay namin ang kapalit. Bakit hindi nila alam sa ulo dapat pultirahin ang mga yan para mamatay? Sa tingin ko, kahit hindi alam ng tropa ang kahinaan ng mga infected, kaya pa rin nilang mapigilan ang dami ng mga yan. Pero namatay pa rin silang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tinignan ko ang paligid. Ang ilan sa mga sasakyan ay UP na. Parang may matigas na bagay ang bumangga sa kanila. Marami ring nagkalat na basyo sa paligid. Pero konti lang ang napatay na infected. At may mga tama ng bala ang mga nakapaligid na bahay at sasakyan. Pero iisa ang direksyon lang ang pinanggagalingan ng mga infected. Pero tila may binaril sila na isang nilalang na magalaw at hindi nila mapigilan. At ang mga katawan ng ilan sa mga kasama mo ay durog at tumalsik na parang tinilapon. Oo nga, kung titignan mo ang maigi, ang mga sasakyan, nayupi ang mga ito na parang may mental ball na bumangga sa kanila. Anong klaseng nila lang ang may makakagawa nito?
Pagsang-ayon naman ni CPL Dolfino. Wala na tayong oras para mag-imbestiga. Kunin na lang natin ang mga gamit at armas na pwede pang gamitin. Malapit na dumilim. Matapos makahalungkat ng mga gamit, ay bumalik na sila sa sasakyan. Naghihintay pa rin sina Danny sa loob. Anong nangyayari? Tanong ni Danny. Umiling na lang si Jeric. Nakuha naman nila ang ibig sabihin nito at hindi na nagtanong pa. Huminto ang van, ilang metro ang layo sa MRT station sa North EDSA. May ilang bus at mga sasakyan ang nakabarikada sa highway. Dito lang kayo. Titignan lang namin ni Kyle ang paligid. Wika ni Jeric. Naghanda ng dalawang M14 ang dalawa at bumaba ng sasakyan. Tumakbo sila malapit sa isang bus at pumasok. Sinilip nila ang bintana. Nagulantan ang dalawa nang makita ang daang-daang infected na nasa gitna ng kalsada. Maraming mga sasakyan rin ang mga nagkalat. Halo ang mga police car at mga military trucks. Kasama na rin sa mga infected ang mga pulis at sundalo. Kita rin sa paligid ang mga matinding bakbakan sa pagitan ng alagad ng batas at ng mga infected. Malabong makadaan tayo dito. Bulong ni Jeric. Anong plano mo? Tanong naman ni CPL Dolfino. Pwede tayong dumaan sa railroad sa itaas. Halika, tignan natin. Umakyat ang dalawa sa train station. Sinilip nila ang loob mula sa hagdan. Sa kasamaang palad ay marami ring infected ang nasa MRT station at maging sa railroad mismo ay nagkalat ang mga ito. Pusang alaws. Ang dami pa rin nila, Brad. Paano na? Napatitig si CPL Dolfino kay Jeric. Napakamot na lang ng ulo ang lalaki. Wala na. No choice tayo. Talagang iikot tayo bukas para makapaghanap ng daan. Sa tingin ko, buong North EDSA ay sarado dahil sa dami ng infected. Mahirap makahanap ng madadaanan kaya iikot tayo. Tumbukin natin ang Muñoz. Bakit ganito kaagad karami ang na-infected? Ilang araw pa lang ang nakakalipas Hindi kasi lahat ng tao ay nasuri ng maayos. Kaya kahit isa lang ang pinagmulan ay marami ang madadamay. Narinig ko na rin sa radyo na mas mabilis kang ma-infected kung malapit sa utak ang kagat mo. Paliwanag ni Jeric. Oo nga at marami rin dumadaan dito sa North araw-araw. Kawawa ang mga tropa kasi di rin nila alam ang kahinaan ng mga infected. Tara, maghanap na tayo ng matutulugan kasi dumidilim na. Bukas na tayo lumakad. 9 o'clock PM at nasa loob ng isang convenience store. Ang grupo, tinakpan nila ng mga karton at mga gamit ang paligid dahil napapalibutan ito ng salamin. Hindi na sila nagbukas ng ilaw dahil na rin makaka-attract ito ng mga infected. Nakakuha ng isang night vision Google ang grupo galing sa squad ni CPL Dolfino at ito ang gamit ni Danny sa pagbabantay. Nagpahinga naman ang grupo. Nasa harapan naman ng convenience store, tumambay si Danny. Madaling araw na at matatapos na ang toka ni Danny. Natigilan ang binata nang may marinig na kaluskos sa di kalayuan. Bumilis kaagad ang tibok ng puso niya. Sinuot niya ang night vision at tumingin sa paligid. Nag-ikot si Danny mula sa harap papunta sa paligid ng store. Sinusundan ang kaluskos. Malapit siya sa may likod at mas lalong kinakabahan dahil doon mismo nagpapahinga ang grupo. Hinanda ni Danny ang hawak na baril hanggang sa nakapunta siya sa bandang likod at nasaksihan si Nika at Andrew na nagkakadyo. Napahinto si Danny. Hindi alam ng dalawa na nakikita silang gumagawa ng milagro. Dahil madilim, tanging si Danny lang ang nakakaaninag sa dalawa. Nakatihaya si Andrew at nakapatong sa kanya si Nika. Nakatalikod ang dalaga kay Danny at topless na ito. Para itong hinente ng kabayo at gumigiling pa ang balakang. Tahimik lang sila
Sa pagpapakinggan mo ay may kaunting impit na ungol. Nakahawak sa mga dibdib si Andrew at nilalamas nito ang magkabilaang dibdib ng dalaga. Parang may mainit na aura ang gumagapang pataas sa ulo ni Danny. Matinding galit ang nararamdaman niya ngayon. Harap-harapang pagtataksil ang kanyang nasasaksihan. Tinutok na ang baril sa dalawa. Dahang-dahang hinimas ang gatilyo. Kunting pihit na lang at mapapasabog niya ang mga bungo na magkapareha. Naisip niyang wala namang consequences kung papatayin niya ang dalawa dahil wala ng pulis. Subalit, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, hindi niya pa rin nagawa. Binaba niya ang baril at hinayaan ang dalawa. Tinignan na lang niya si Nika na patuloy sa pagkadyot at tumitirik na ang mga mata. Patuloy pa rin ang dalawa sa kinaya ni Danny ang nakikita at lumabas na siya. Pinawi ang mga luhang. Hindi niya napansin na tumutulo na. Bumalik siya sa dating pinagpupwestuhan niya. Pilit pinipigilan ang paghihikbi niya. Walang ano-ano'y may umakbay sa kanang balikat niya. Si Jeric ito at tinanggal na ni Danny ang night vision Google.